Sa pagpapatuloy po ng last vlog ko tungkol po sa kahalagahan ng motivation sa pag-abot ng ating target na career. Bali na ikwento ko po last time yung after ko makagraduate ng college. So nag-decide ako na pumasok muna sa pagtuturo sa college para mabalikan ko po yung aking mga inaral, at nakatulong ito para sa higit pang uh, pag improve ng aking computer programming skills. Yamang din lamang po at computer science yung aking tinapos. So naikwento ko po doon sa unang vlog yung journey ko bago ako nakapagsimulang magtrabaho sa IT industry. So naibahagi ko po doon na dalawang eskwelahan ang aking napagturuan bago ako nakapasok sa IT industry. So nagsimula po ako sa STI College Recto, and nagturo lamang po ako doon ng mga 2 years and a half to be exact. And then lumipat po ako sa STI College Tanawan at nagturo din naman po ako doon ng mga ganun din pong katagal na panahon. But during the total number of years, which is I think almost 5 years, nagturo ako, na-build ko po ang aking skills sa computer science, lalong-lalo na sa computer programming. So marami akong natutunan, although wala po akong actual na software development experience, pero yung confidence level saka yung knowledge, sa tingin ko po malaki ang naitulong sa akin ng academe. As a former academician, doon po nahubog ang mga aspetong kaalaman ko sa mga technical subjects, particular po sa information technology at saka po sa software development. So unang naging trabaho ko sa IT industry is Hewlett Packard Philippines. Nakapasok po ako doon as project quality coordinator, at nagkaroon po ako ng trabaho doon sa kumpanya na yon. Pero yung aking kontrata is co-terminus with the project. Kaya nung matapos yung project, kinailangan ko na makahanap ng bagong company, at ako po ay naghanap, at isa sa mga unang tumawag sa akin yung Sykes Asia, at ako po ay nakapasok doon na sa technical support engineer, supporting Macromedia, Adobe Presenter and Breeze software products. So nakatulong din po sa akin yon para maging mahusay ang aking communication skills, particular sa English language, and nagamit ko rin po yon sa hanggang sa ngayon, yung mga experience ko sa company na yon. At ang sunod po na oportunidad na nagbukas sa akin pagkatapos ng Sykes Asia, ang problema po sa Sykes Asia, medyo hindi ko po kinaya talaga yung working schedule, so night shift. So during the time na night shift work ako, naghahanap na rin po ako ng actual software development job opportunity. At isa sa mga napasahan ko ay ang Accenture. At doon po sa Accenture, sa kabutihang palad at sa tulong ng Diyos, nakapasok po ako sa Accenture sa software engineer. Pero nagumpisa po ako sa associate software engineer kasi medyo hindi po medyo wala pong bearing yung academic experience. So mas pina-prioritize ni Accenture yung actual industry experience, in particular with software development. So ganun po yung nangyari. So ayun po, and then doon na nagkumpisa ang aking pag-build ng career, at nagtagal po ako sa Accenture, siguro mga a total of 6 years din po. And then may mga pumasok na mga bagong opportunity sa ibang kumpanya kagaya ng IBM. So nakapasok po ako sa IBM. Pero mini-make sure ko po na nung naroon ako, ang motivation ko po talaga is matutunan ko pa ng mas maigi
ang ang aking linya, which is software engineering. At dun po sa software engineering, na-assign po ako sa integration projects. At dun ko po nalaman ng iba't ibang technology, in particular with integration. At nakatulong po yun sa akin ng malaki para magkaroon po ako ng actual na industry experience sa mga kumpanya sa ibang bansa na gumagamit ng integration tools such as Bistock Server. So yun po. And then matapos po na makakuha ko ng considerable ng matapos po yung significant years of experience ko with IBM, doon na po nagbukas yung maraming opportunity. Kasi within IBM, which I worked for a total of 8 years, marami na po akong natutunan, and tumaas na rin po ang aking level, na promote, naging associate manager level, at doon ko nga po naranasan na maging bahagi ng ilang mga magagandang projects ni IBM. So masasabi ko dito sa part 2 is napakahalaga yung direction. Yung from day 1 na nagtrabaho ka, alam mo na agad yung kumbaga may determination ka at malinaw na sa'yo yung kung anong direction sa buhay ang nais mong tahakin. Kasi pag nagtatrabaho ka tapos wala kang goal, wala kang pangarap, wala kang vision kung asan ka 5 years from now o asan ka na dapat sa mga ganitong taon ng buhay mo, parang hindi epektibo yon para sa'yo, para magtagal ka sa kumpanya. Kasi marami mga tao nagtatrabaho walang goal. Yung basta lang nagtatrabaho, bahala na. So kailangan talaga meron kang objective. Bakit pa ako, parang unang tatanungin mo sa sarili mo, bakit ko ba pinasok itong trabaho na to? Ano yung maitutulong nito sa sarili ko at sa kumpanya? So parang ganon ang mindset. So hindi ka nagtatrabaho dahil nagtatrabaho ka lang. Nagtatrabaho ka kasi meron kang tina-target na career goal, and at the same time nakikita mo na yung sarili mo in 5 to 10 years from now. So yun hindi ko na po ganong i-detalye yung mga roles na na-assign sa akin, at ito pong diskusyon na ito para ipakita lamang po na mahalaga sa pagkakaroon ng motivation o pag-build ng motivation mo sa pagtatrabaho, yung magkaroon ka ng direction. Makita mo ang sarili mo 5 to 10 years from now kung anong level ang nais mong maabot. Kasi pag wala kang ganon, yung bahala na, kadalasan hindi nakakatulong yan. And minsan yan yung nagsasani para magpalipat-lipat ka ng kumpanya nang wala kang na-achieve. Hindi ko sinasabi na yung paglipat ng kumpanya o mag-stay ka lang sa isang kumpanya. Ang goal dito is meron kang daladala sa sarili mo na natutunan mo na magagamit mo para sa lalo pang pag-unlad ng iyong career path. So kagaya nga ng nasabi ko sa unang vlog, mahalaga yung career path, mahalaga yung direction, and yung motivation mo habang tinatahak mo yung direction na yon na gusto mong maabot. Yun po. So I hope may natutunan kayo kahit konti dito sa mga naibahagi ko sa part 2 ng vlog na ito, at marami pa po tayong pag-uusapan sa mga susunod na vlog. Salamat po sa inyong panonood.